Opisyal nang naghain ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs sa China. Ang ipinoprotesta ang AI-generated video ng isang pahayagan sa China kung saan ang mga Pilipino tila ginawang unggoy. Racist yan ayon sa Philippine Coast Guard. Sabi naman ng National Security Agency, ang nararapat ay respetuhin ng China ang international law. At yan po ang tinutukan ni Rafi Tima. Someone had put together. Unang tingin pa lang kapansin-pansin na ang kasuotan ng unggoy na tampok sa AI-generated animation na ito na nakapost sa social media page ng China Daily, isang state-owned na English newspaper sa China. Nakabarong at nakasuot ng salakot. The world's most wobbly karaoke stage. Go on! Start singing! Ang nagdidikta sa unggoy na kumanta, nakasuot ng suit na may nakasulat na USA at Japan. We attempt to bypass China. Pero dahil mali raw ang kinakanta ng unggoy, Stupid monkey! We gave you the other lyrics! ang kodigo may nakasulat na South China Sea Arbitration Award. Maya-maya pa, Wait! This wasn't in the script! ang unggoy na winater cannon nagpalutang-lutang na lang sa dagat at kinausap ng balyena sa basurang papel na hawak nito. More litter that too. Unang inalmahan ni Philippine Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela ang video. Ayon kay Tariela, inilabas ang naturang AI-generated cartoon para sumabay sa ika-10 anibersaryo ng UN arbitral ruling na pabor sa Pilipinas kontra China. There's no denying na Pilipino talaga yung pinuportray nila doon eh. Kasi nakabarong Tagalog, may karaoke, tapos ang pinag-uusapan dito ang script daw ng 2016 Arbitral Award. Ayon kay Tariela, matinding racism ang ipinapakita sa cartoon. Ang pagkakaintindi ko dito, ang baba ng tingin ng Chinese government sa atin. And para sa akin, ang ikumpara, ang physical features natin as unggoy is napaka-racist. No? Walang puwang na ito sa ugnayan natin ngayon sa modernong panahon. Ang China Daily ay isang state-owned and operated na media entity sa China. At ang pinapalabas nito is always approved by the Chinese Communist Party itself. Panawagan ni Tariela, kondinahin ito ng lahat ng Pilipino, kabilang na ang ilang senador na hiniling na magsorry siya noon sa China dahil sa ginamit niyang karikature ng leader ng China. I'm hoping that they're also going to ask the Chinese government to apologize to the Filipino people sa pambababoy nila sa ating pagiging Pilipino. Naghain na ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs. Direkta ring inareklamo ang issue kay Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan. Sumunod na rin ang Embahada ng Pilipinas sa Editor-in-Chief ng China Daily para tanggalin ang anilay demeaning, dehumanizing at racist depiction ng mga Pilipino. Ayon naman kay Defense Secretary Gilberto Chodoro, ang pangungutya sa 2016 Arbitral Award at ang anyay glorification ng video sa karahasan laban sa mga Pilipino at mga sundalo nito ay nagpapakita lang ng kawalan ng moralidad at talino ng anyay propaganda machine ng China. Para naman kay Attorney J. Batong Bakal ng University of the Philippines Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, insecure lang ang China na makita ng buong mundo na talagang Pilipinas ang nasa tama, kaya nila ginagawa ang mga ganitong propaganda. Kaya naman po kasi sila kumbaga nagpapalakas ng kanilang mga taktika na ganito. Palagay ko kasi nakikita nila na una hindi nga tayo tinatalaban ng mga estilo nila. No? Style nila bulok kasi. Nanawagan din si National Security Council Secretary Eduardo Oban Jr. sa China na iwasan ang paggamit ng anilay state-sponsored propaganda para mangmaliit ng sinumang tao. Dapat daw isang tabi ng China ang anyay last refuge nitong pangiinsulto at sa halip ay magpakita ng pagpipigil, pagiging responsable at paggalang sa international law na nagbubuo ng kumpiyansa at kooperasyon sa mga bansa. Wala pang tugon sa issue ang Chinese Embassy.